Mimi Doringo, siya po ang Secretary General ng Grupong Kadamay. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Mimi, si Xander po at si Angel. Good morning po. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Opo, ang Kadamay po ang unang nag-ulat na nasa 50 po yung mga posibleng natabunan ng pagguho po ng landfill dyan po sa Rodriguez, Rizal. Ano po ang basis po nito, Ma'am? Yes po, sir. Mula po dun sa nagganap yung trahedya nung February 20, Friday po ng hapon, nalaman po namin yung nangyari ay Sabado na po ng umaga. At mula dun sa pagkakaalam natin na kailangan na magkaroon ng mabilisang pagtugon, kaya po bumiyahe tayo mula Quezon City papunta dun sa Rodriguez, Rizal. At may nakausap po tayo mga survivor, no? Mula po dun sa nakausap nating survivor, ay sinasabi niya bago daw po gumuho yung basura, 10 sila mahigit dun sa kanilang pwesto. At 2 lang po silang nailigtas nung mga pasado 3:00 na po ng hapon. Kaya doon pa lang, sir, may nawawala ng 10 katao. Doon sa pwesto pa lang Sa nila. grupo pa lang nila. Oo, sa pagkaka-interview po namin. Sumunod, sir, may pumasok din na ulat sa amin na may bulldozer na nahulog na may nakakapit mahigit 20 katao sa pag-asa nila na makaka-survive sila kasi mabigat yung bulldozer pero kasama din po yung bulldozer sa nahulog. Kaya mahigit 20 po katao yan. May mga 40 katao na meron pang mga hinahanap mula doon sa paligid ng napuntahan namin. Opo. Opo. Nandun po kami sa 50, yung nawawala. Opo. Ma'am Mimi, pero po sabi po ni Yes, po. Rodriguez Rizal Mayor, retired General Ronnie Evangelista, hindi daw po ito totoo na meron pong 50 individual ang natabunan. Yun po, ma'am, ay base sa kanila. Kaya nga po ang sinasabi rin namin, may master list po mismo na hawak ang barangay at ang LGU mula dun sa ipinapasa ng landfill. No? Dahil taon-taon ay nagkakaroon po ng pagsasubmit ng mga ID yung mga tao. Kasi sa mga nakuha rin po namin, batay dun sa nakakausap, mahigit 3,000 po ang mga nagtatrabaho sa loob ng landfill. Kaya po, at meron mula dun sa kahapon, ang sinasabi niya, noong Biyernes na yon, sa tansya nila, nasa 2,000 yung maghapong kumilos doon sa loob ng landfill, yung mga ngalahig. Pero 2 shifting po kasi yan, kaya kung hahatiin natin, nasa 1,000. No, kaya nga ma'am, mahirap pa talagang kumuha ng totoong datos dahil hirap din po kami dun sa pagpapasalita dun sa mga tao dahil sila po ay natatakot. Mula doon sa tinakot sila, gabi pa lang ng Friday na sinabihan silang huwag na silang magpa-interview, hindi kailangan lumabas ito sa media. Sino po ang Bawal nagsabi na- noon, Ma'am Mimi? Yung nangangasiwa po doon sa loob ng landfill. Yung pribadong kumpanya. Tinutukoy, ma'am, eh. Opo, basta po nandun sa loob ng landfill, yung nagsalita sa kanila. Opo. Na yun nga po, huwag magpa-interview, huwag maglabas ng mga photos. Sa totoo lang, ma'am, nung Biyernes pa lang daw ng gabi, may naganap ng pag-hysterical ng mga kamag-anak. No? Kasi naghahabol sila, oras yung binibilang para i-survive yung mga kamag-anakan nila. Pero yun nga po, kinumpiskate daw yung mga cellphone, tapos bago ibinalik ay burado na yung lahat ng nakuha nila. Ang sabi po ng LGU, fake news daw po kayo, Kadamay, dahil daw po nagke-create lang ng panic. Hindi po kami hindi po layunin ng Kadamay ay mag-create ng panic. Pero ang gusto po natin, mabilisang kumilos ang LGUs, ang barangay para tumulong sa pag-search and rescue ng mga biktima. Kami rin po, sir, nililinaw natin. Hindi natin balak kaya natin to isinisiwalat ay para masarado ang landfill. Kasi alam po namin, bagamat napakahirap ng trabahong ginagawa ng mga mangangalahig, yung libo-libong mga pamilya nila dyan nakaasa kaya hindi po pwedeng mawalan sila ng trabaho. Lalo't yung pamahalaan natin mismo, hindi kayang mag-provide ng maayos na trabaho para sa mga kababayan natin. Ang gusto lang po naming irehistro
ay magkaroon ng maayos na pangangasiwa sa mga landfill. Tapos magkaroon ng maayos na proteksyon at mga benepisyo itong mga taong ito na nagtatrabaho ng napakadelikado, no, hazardous. Yung mga chemical po sa basura, yung mga pako na po pwedeng tumusos sa kanila. Sa totoo lang, sir, nagbabayad sila ng butaw, pero kahit guantes, hindi sila napoprovidean. Magkano po yung butaw, ma'am, isang araw? Hindi naman po isang araw, sir, ang binabanggit nila. 20 pesos. Yung iba, may na-interview ata kami 30 pesos. Pero per week na yan per head. Sa dami po, di ba, ng Correct. pumapasok nga doon, libo-libo. Sana naiaayos yung mga serbisyo para doon sa mga tao. Opo. Ma'am Mimi, meron po ba kayo opisyal na talaan ng mga nagtatrabaho po doon nang sa ganun maging maayos po yung pagbibilang po natin do sa may kung ilan po ang nawawala at doon sa mga nakatira o mga residente malapit po doon sa landfill? Yun nga po, ma'am, din yung inaano namin kasi talagang gusto rin po namin makakita talaga ng maayos na master list. Siguro ito yung isa doon sa mga magiging resulta pag nagkaroon na ng mga dialogue sa LGUs at barangay para din matilikom yung mga tao. Kasi sa totoo lang, ma'am, may mga iba't ibang lugar na kami pinupuntahan, labas pa sa Rodriguez, no, na kinokonektahan dahil doon din naman nagtatrabaho. Pero parehas po yung sinasabi nila, ma'am, pinagbabawalan silang magsalita. Kaya hindi po talaga kami makakuha ng datos na maayos. Opo. Ano na lang po ang inyong mensahe po dun sa operator nung landfill sa lokal na pamahalaan po ng Rodriguez Rizal? Opo. Yung panawagan po natin, sir, huwag ibaon yung kung mga buhay ng mga kapwa natin, mga maralita doon sa tambakan ng basura. Huwag po nilang tabunan yung katotohanan. Ang gusto po natin ay mailitaw yung totoong mga nabiktima at syempre pangunahin mag-deploy po ng mga search and rescue operation na makakatulong doon sa mga tao para maklaim pa yung kanilang mga kamag-anakan. Pangalawa, kailangan pong panagutan ng nangangasiwa ng landfill, ng ISWIM, ng barangay, ng LGU, yung mga pangangailangan ng mga taong naging biktima mula doon sa trahedya, no? Yung kung kailangan ng medical assistance, i-provide nila pagkain dahil hindi pa nakakapaghanap buhay. At syempre, doon sa mga makikitang mga hindi na po maayos yung lagay o kaya bangkay na, meron naman po talagang nabanggit na nakuha na bangkay na dahil sa tagal na nga po ng panahon. Kailangan po talaga ng mabilis na pagkilos mula sa LGU, sa barangay at dun sa mismong ISWIMS, yung nangangasiwa po ng landfill. Opo. At saka, sir, dagdag ko pala, no? Yes, ma'am. Sige po. Huwag po takutin yung mga tao kasi ang gusto ho natin dito, di ba, malantad yung katotohanan. Paano po malalantad yung katotohanan ng bilang kung patitikumin nila, patatahimikin nila yung mga taong makakapagsalita sana ng tunay na kalagayan doon sa loob ng landfill bago po ito gumuho at pagguho nito. Opo. Ma'am Mimi, manatili po salamat kayong nagmamatsyag para po sa ating mga kababayan, ha? Okay po. Salamat po. Thank you, Ma'am Mimi. Makausap po natin maraming salamat po kay